Basta po, with all due respect sa mga ibang espekulasyon, ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come, in the same manner na pag sinabi natin certain, is certainly 100% may eleksyon sa 2028 dahil COMELEC ay handang-handa at nagpe-prepare na rin po tayo para sa eleksyon na yan. Wala pong duda, darating at merong eleksyon sa 2028. Ngayon ay huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa ating Bangsamoro parliamentary election na kung saan ongoing mula po noong 5 pa ng Mayo hanggang 7 hanggang ngayong araw na to na magpa-file ng kandidatura yung mga gustong tumakbo para sa representante ng iba't ibang distrito. 32 ang parliamentary district dyan sa Bangsamoro. At natutuwa tayo, simula pa po noong 5 hanggang kanina, hanggang ngayong oras na to, ay matahimik na ginagawa natin yung filing ng Certificates of Candidacy. So far, wala po tayo kahit na anong untoward incident na reported o kaya anumang kaguluhan na nangyari o nangyayari dyan sa filing ng ating candidacy dyan po sa Bangsamoro. Kahapon din po inilabas ng Commission and Bank ang ating pong accreditation na iginawad sa UBJP. Sa amin pong palagay, sabi ng buong Commission and Bank na walang sufficienteng ebidensya na nakita upang hindi pagbigyan yung mismong application for accreditation ng naturang regional political party. Yung sinasabing ito daw po ay suportado ng armadong grupo ay wala po kasing naipakita na ebidensya tungkol sa bagay na yan. Na maaaring sila ay mga former combatants o MILF pero hindi naman nangangahulugan na magkaparehas ang MILF at saka ang UBJP. Sinasabi rin na ang UBJP daw po ay sinusuportahan ng foreign organizations. Wala rin po naipakita. Sila ay may suporta mula sa mga organisasyon na outside ng ating bansa. Kaya ginawad na po namin ang accreditation. Siyempre, katulad po ng ordinaryong kaso, ang lahat naman po ng mga ganyang klaseng kaso ay subject sa motion for reconsideration. Pero ang importante, kahit po hindi pa lumalabas kahapon ang accreditation, sinabi na po natin sa ating pong mga tauhan sa baba na kahit wala pa yung formal na resolusyon sa accreditation, kinakailangan na tanggapin ng mga local COMELEC ang lahat ng mga certificates of candidacy ng lahat ng mga kandidato na tatakbo under UBJP. Nilabas din po namin kahapon, 1 oras lamang ang nakalipas, yung mismong accreditation naman ng lahat ng sectoral wings ng UBJP, kung saan yung kanilang mga sectoral organizations or dyan sa kababaihan, sa kabataan, sa settlers, at sa iba pa ay amin din pong ginawaran ng accreditation. So, again, sa kasalukuyan, tahimik po na ginagawa pa rin ang filing ng candidacy. Nilabas na rin po natin yung initial na listahan. Asahan nyo po by next week ay mailalabas namin ang opisyal na listahan ng lahat ng kandidato na tatakbo dyan sa parliamentary districts ng Bangsamoro. At in fact, asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, ilalabas din po natin sa website ng COMELEC ang lahat ng certificates of candidacies, kasama yung mga certificates of nominations, kasama na rin po yung mga tatakbo sa mga sectoral organizations, yung kanila pong mga documents, mga forms, ilalabas natin para kakilala ng mga kababayan natin sino ang mga tumatakbo sa mga lugar na yan. Incidentally po, doon sa isang case naman, yung pong na-requestan ako ng comment noong isang araw patungkol sa allegedly nire-require kami magkomento sa isang na-file na petisyon sa Korte Suprema ng isang political party tungkol sa overseas internet voting namin ay wala pa po kami natatanggap na kahit na anong order na ganun o resolusyon. So, hindi pa po namin alam kung talagang official ba na may ganung lumabas mula sa ating kataas-taasang hukuman. Pero as far as the COMELEC, in fact, Law Department is concerned, wala pa po kami natatanggap na resolusyon na pinagkokomento tayo sa bagay na yan.
Okay na po. Okay. Chair, doon sa assessment po sa COC filing, security, and today na rin po yung last week. Siyempre po nilatag namin na maayos ang ating seguridad doon sa area, lalong-lalo na sa opisina ng mga provincial election directors namin. Naging napakaayos po as of ngayong oras kanina dahil may mga assessment po tayo na tinatanggap sa mga kasamahan natin mula sa field. Kahapon po, nakausap din natin yung third-party monitor ng peace process natin. At so far, maganda po ang kanilang assessment din na binibigay po sa atin patungkol sa nangyayari na filing ng ating kandidatura dyan po sa Bangsamoro. Sana po hanggang sa matapos mamayang hapon ay magtutuloy-tuloy yung kapayapaan na yan dahil nagpapatunay lamang talaga na dahil nga matagal na natin inaasahan itong eleksyon na ito na sinisigurado ng mga political parties ganong sa labing-anim po na political parties, labing-anim po na nag-file ng accreditation, lahat po sila ay accredited. Yung isa na deny namin, nag mag-file sila ng reconsideration, nakita namin na tama, nandun ang dokumento, ginrant na rin po natin. Mas madami pong na-accredit ng mga regional political parties ang COMELEC. Ibig sabihin, mas madaming choices, mas pabor at mas maganda para sa mga kababayan natin. Sa mga sectoral organizations, out of 26, 23 po ang inaccredit ni COMELEC. Kahit po paano, mataas na porsyento po yan dahil nga po sa hindi naman sila ganun kadami. Kaya minarapat ni COMELEC na i-accredit din kahit na minsan may konting problem doon sa ibang dokumento, naging liberal na lang po ang approach ni COMELEC sapagkat ito ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro at gusto natin ay lahat papagbigyan hanggat makakaya at magagawa natin basta hindi mako-compromise ang due process. Pagkatapos po ng filing today, ano po yung mga susunod hanggang election? Ano yung mga activity? Well, asahan po ninyo na hanggang bukas magsasubmit yung lahat ng provincial election directors namin mula sa Bangsamoro ng lahat ng mga certificates of candidacy dito po sa main office ng COMELEC. Dadalhin po nila yan. At ang law department po namin ay kaagad, ngayon pa nga po ongoing na ay kaagad po na magre-redact ng mga certificates of candidacy. Ibig sabihin, may mga tatanggalin kasing ilang datos o ilang mga informasyon doon sa certificates of candidacy para hindi po ma-violate yung data privacy ng mga kandidato. At next week po, by Wednesday, ay ipapa-approve sa COMELEC and Bank ang official list of candidates. Ibig sabihin, matapos makita yung lahat ng mga COCs, malaman kung talagang tama yung mga deklarasyon, ay amin na pong a-approvehan yung listahan dahil pag na-approve po namin yung listahan, yan na po yung mapaprint na mga pangalan sa mga balota natin. At Friday po, next week, ilalabas na po namin sa COMELEC website yung pong lahat ng mga certificates of candidacy ng lahat ng kandidato. Bakit kailangan dito? Bakit hindi na lang sa mga regional office yung mga COC? Dahil siyempre, kinakailangan namin kami kasi ang repository ng lahat ng COC. Meron dito sa ERSD namin, meron sa Law Department. Number one. Number two, yung po kasing mga diniklara nila sa kanilang certificates of candidacy, maaaring deklarasyon nila yan, kaya lang, we still have to review. Tama ba? Talaga bang nagbayad nung tinatawag na documentary stamp tax? Tama ba yung pagkakanotaryo? Yung mga certificates of nomination and acceptance, tama rin ba yun? Kasi po, ganito po yan. Meron po kasi na ilang issue na hinaharap yung ilang partido politikal. Ito po, first time na sasabihin natin. Kasi meron po kasi na hindi nag-submit ng kanilang authorized signatory sa Law Department ni COMELEC. So, pagka po kasi hindi otorisado yung pumirma sa CONA, lahat po ng CONA ay baliwala. And therefore, lahat ng kandidatong yan ay independent candidates. So, yan po yung mga nire-resolve na po ni COMELEC ngayon. Ang tanong, nasaan ba yung authorized signatory nila? Bakit hindi na-submit? Baka naman na-submit sa ibang opisina. So, yun ang kadahilanan kung bakit dito po namin lahat ginagawa ang lahat ng bagay na yan. Ganon din po naman yung mga nangyari ng mga nakakarang eleksyon. Lahat po ng mga certificates of candidacy ay laging dinadala dito sa main office. At dito po kasi natin yan inaayos, tinitingnan kung dapat ba na i-administrative cancel o i-motu proprio disqualify yung mga kandidato. Sir, just for the record, bakit po i-upload sa website ng COMELEC lahat ng COCs and Alam niyo po, simula noong 2025 elections, naging commitment na po ni COMELEC. Onward sana
kahit na tayo aalis dito sa komisyon, sana nga laging nailalathala, lagi nating naipararating sa mga kababayan natin kung sino ba yung mga kandidato nila. At malalaman lang nila kung sino yung mga kandidato nila kung makikita nila yung mga certificates of candidacy. Kaya po nagkakaroon ng problema kung sila ba talaga ay taga dyan, kung sila ba talaga ay Filipino citizen, kung sila ba talaga ay ganito ang edad, kung sila ba talaga ay ito ang address, sila ba talaga ay registered voters, sapagkat nalalaman na lamang ng mga botante minsan na kandidato pala yan later na kapag kami nakita ng posters, tarpaulin o umikot-ikot na. Paano kung yung palang kandidato ay may mga issue laban sa kanya na may relasyon sa kanyang diskwalifikasyon o sa kanyang kwalifikasyon bilang kandidato? Mas maganda po, pagka sa Certificate of Candidacy, nakita pa lang na may problema na, pwede na kaagad na pakulang attention ni COMELEC or at the same time makapag-file kaagad sila ng karampatang petisyon. Ayaw na po natin nangyari sa Tarlac na bandang huli, sinasabi bakit si COMELEC hindi gumagawa ng aksyon, ganung yung nakakatakbo ay hindi pala Filipino citizen. On our own small way, ito yung paraan. This is what we call as transparency. Para naman hindi na itatago, wala naman dapat itago talaga yung mga kandidato sapagkat once na nag-file ka ng kandidatura, ino-offer mo ang sarili mo sa paglilingkod ng sabayan. Bakit naman kinakailangan may pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng totoo sa kanilang COC? Sir, yung sa pagpapile ng disqualification or petition to cancel COC, ano po yung period na sinet po ng COMELEC? 5 araw din lang po yung period na sinet natin kasi gusto natin kaagad madaliin ang proseso sapagkat tandaan po ninyo na sinabi at dineklara ni COMELEC na mag-iimprenta tayo ng balota ngayong darating na Hunyo. Kinakailangan po makapag-imprenta o kung hindi man kahit Hulyo, pero dapat pong ma-finalize namin yung listahan dahil ilalagay po yan sa system. At pag nilagay po sa system yan, ay kinakailangan wala na po tayong babaguhin o kinakailangan wala na pong changes. At yun po ang kadahilanan din kung bakit, for the information of everyone, isa po sa issue na ni-resolve ng COMELEC, meron po kasing mga dumulog sa amin na ilang miyembro ng parlamento na dapat daw po hindi na lang ilagay ang pictures. Kasi hindi naman daw po mandatory yon. Ang ginawa po ni COMELEC, pinanindigan po namin na dapat kasama ang pictures ng mga kandidato. Sapagkat dyan po sa lugar na yan, sa isang rehiyon na katulad ng Bangsamoro, madami po kasi mga pangalan ang maaaring hindi kilala ng mga kababayan natin. Hindi po ba mas maganda naman na makita nila yung larawan, kahit first time na gagawin sa isang halalan, upang makilala nila na yan pala yung mga tumatakbo. Wala naman dapat ilihim, kahit makita yung mga pictures po nila. Dahil nga po, ino-offer nila yung kanilang sarili sa atin. So kami po, pinanindigan namin, ilalagay ang logo, ilalagay ang pictures ng mga kandidato sa mismong balota. Ipiprint na rin po natin yan. Sir, 16 yung mga parties na nag-submit. Lahat po ba sila natanggap? Or hindi pa? Hindi po, lahat po ay nailabas na natin. As of ngayong umagang araw na to, wala na po tayong pending na mga petition dito sa COMELEC, na mga petitions for accreditation. Talaga pong minadali natin without compromising due process at saka yung mga requirements. Kasi po commitment natin sa Senado nung magpahiring ang Senado eh. Hindi ba ang sabi pa sa atin, baka pwede magkaroon ng fast track o fast lane ang COMELEC. Kaya po nagkaroon kami ng fast lane. Minadali natin, talagang yung mga minor technicalities sinet aside na natin upang hindi po magkaroon ng agam-agam ang mga political parties na bakit hanggang ngayon ay wala silang mga accreditation. So, sinigurado natin na sila ay duly accredited kapag nagpa-file sila ng candidacy. Kahapon po, nung ilabas namin ng 1:00 ng hapon ang accreditation ng UBJP, kaagad na nag-file ng candidacy yung kanilang mga kandidato na monitor po namin, nangangahulugan lang at talagang hinintay po lang nila na lumabas yung resolusyon para sila ay ma-accredit. Sir, clarify ko lang. You mentioned next week lalabas niyo yung list of candidates. Pero without prejudice dun sa mga mapapailan, disqualification or... Gusto lang natin din liwanagin, hindi po porket ang isang kandidato ay may hinaharap na disqualification case
ay hindi na siya makakasama sa official list of candidate. Hanggat wala pong pinal na desisyon ang COMELEC at ito ay executory, ay mananatili ang pangalan sa official list of candidates at kung naiimprenta na ang pangalan sa listahan, sa mismong balota, ay hindi na po namin yung matatanggal kung sakasakali. Of course, lahat ng boto na lang doon ay hindi po namin ibibilangin o ibabaliwala kung sakaling sila ay magkaroon ng pinal na desisyon o resolusyon. Basta ang importante lang mailabas kaagad namin ang final list of candidates. Inuulit ko, hindi porket may disqualification ay tanggal na ang pangalan at hindi dapat makonsider. May proseso pa pong hinaharap bago matanggal ang pangalan ng isang mga kandidato. At therefore, dapat nating i-presume na sila ay mananatiling kandidato hanggat walang desisyon si COMELEC. Kaya importante po yung ilalabas naming certified official list of candidates sapagkat ibig sabihin, yun ang binibigyan namin ng imprimatur na sila ay matuloy bilang kandidato at ma-print ang mga pangalan nila sa balota. Chair, kailan po yung period of filing for disqualification sa mga candidates? So mula po ngayong araw na ito, bibilang lang po tayo ng mga 5 araw. So more or less, yan lang po yung period na binibigay para mag-file ng tinatawag na disqualification cases o kaya yung cancellation ng kanilang mga kandidatura. Ang COMELEC, may power din kami na mag-motu proprio cancel o mag-motu proprio disqualify ng mga kandidato kapag tinignan namin yung kanilang mga certificates of candidacy. Chair, with regards naman po dun sa decision ng SC na mag-comply po kayo, kami have it on record lang po na mag-comply po kayo once na-receive nito. Definitely po, definitely. Una, napakalaking tulong po sa atin at sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nagtatrabaho abroad, nakatira sa abroad, pero mga Filipino pa, na sila hindi na dumako pumunta sa mga embahada natin, na-avail nila for the first time ang internet voting. At the same time po, yan naman po'y pinapayagan ng ating umiiral na batas. Sabi po ng batas, ang COMELEC ay pwedeng maghanap ng iba pang modes of voting basta magre-report tayo sa Kongreso. Kaagad po kami nag-report sa Kongreso doon sa outcome ng ating internet voting. Maaari po ang eleksyon ng 2025 ay hindi ganun kataas ang overseas voting. Katulad din po ito ng midterm election ng 2019 na more or less 18.6% lamang ang voters turnout. Ganun po talaga pag midterm election. Pero at least po, nakapag-pilot na tayo, nasimulan na natin at itutuloy-tuloy po namin ang internet voting. May mga enhancement po kaming gagawin. In fact, for the information of everyone, sa isang linggo, nagpatawag po kami ng briefing ng ating mga stakeholders kasama ang miyembro ng media kasi ipipresenta namin yung aming pong draft terms of reference para sa bagong sa ating gagamitin na machine, OBCS at saka yung sa transmission upang lahat makapagbigay ng kanilang kuro-kuro, ng kanilang pong mga suggestion o sa kanilang mga rekomendasyon para mas mapa-improve pa natin. At para sa kaalaman ng lahat, nagkaroon po ng random manual audit para sa overseas voting gamit ang internet. 100% po ang outcome ng random manual audit na nag-participate ang iba't ibang grupo kasama na ang PSA, kasama ang Lente, kasama ang NAMFREL at PPCRB. Chair, last na po on my end. You mentioned po yung hindi aalisin yung images sa balota. Ano po dapat guidelines ng pictures para malinaw pa din at recognizable pa rin sa mga boboto? Ang sabi namin doon sa guide sa ating pong rules, at least 6 months prior to the filing of candidacy, yung mismo nakuhang picture. Katulad ng ating sinasabi dati, wag naman yung 20 years ago yung kanilang mga larawan. Yung pong kinakatakot kasi ng iba, doon sa sulat na tinanggap natin, baka daw po i-photoshop yung mismo mga pictures, baka daw po hindi makatotohanan or whatever. Total naman po makikita namin po yan at malalaman din po namin dahil po meron naman kaming list of voters, nandun din yung mga pictures nila, so pwede naman po namin ikumpara din yan. Pero ang fear po yan ay more imagined than real. Ang importante pa rin, mas binibigyan natin ng pagkakataon ang mga kababayan natin na makita kung sino yung hinahalal nila, kung yung ba talaga yung napupusuan nila. Hindi yung binoto nila sa pangalan lang, pero hindi pala yun ang kanilang kagustuhan. Hindi po ba? I think
tama naman pong hindi naman nakabase ang pagboto ng kababayan natin, hindi lang dahil sa pangalan, pero dahil nakita nila na yun mismo ang kagustuhan nila. Dahil yun ang naghumarap sa kanila, yun ang umikot sa kanila, yun ang nakipagkamay sa kanila. Sana nga, kahit sa national election, baka darating ang panahon, pati pictures ay mailalagay natin sa mga balota para alam natin sino tumatakbong presidente, sino tumatakbong senador, vice-presidente. Dahil remember, equal opportunity for public service. Dapat tayo. Anong ibig sabihin? Paano kung hindi nakakabayad ng television o radyo o dyaryo? Hindi nakikilala, hindi nakikita. Samantalang kung nandun sa balota ang pictures, kahit na hindi nakikita sa radyo, TV, siya pala yun, siya ang gusto ko. Therefore, binigyan natin opportunity na mas malawak ang ating mga kababayang botante. Sir, yung registration hanggang May 18 na lang. May 18 tayo at tayo natutuwa naman. Una muna sa Bangsamoro, again, as of kahapon, more or less, ang bilang ng ating mga presinto ay more or less mga 4,600. Ang dagdag na mga botante natin ay mahigit 100,000. Therefore, meron tayong 2.3 million na mga botante na magpa-participate ngayong darating na Bangsamoro Parliamentary Election. And isang balota na lang po tayo ngayon. Hindi na po yung plano natin sanang 2 balota. Isang balota at nagdesisyon po si COMELEC base sa consultation din natin sa parlamento na ang boto ng isang botante ay 6 na boto sa mismong sectoral organizations. 2 sa settlers, so mismong bioboto sila ng 2 tao doon, at tigi-tigisa sa iba pang sectors. So 1:6 po tayo. Hindi po katulad sa party list na isa lang ang iboboto natin. At sa balota po naka-arrange ang mga sectoral organizations in accordance with the sector na kung saan sila kabilang. So kung 4 po ang kababaihan, yung 4 na yon ang maglalaban-laban sa isang seat para sa kababaihan. Kung sa mga kabataan naman po ay 2 sila, 2 po sila maglalaban lang dun sa isang seat para dyan po sa sektor na yon. Sa settlers po, ang makikita nyo po ay pictures at saka pangalan ng mga kandidato na naka-arrange din alphabetically. So dapat kung sila ay parehas na miyembro ng isang organisasyon, hindi po nangangulugan sila ay magkasama. Kung magkaiba naman at hindi po alphabetically arranged. So pwede pong ang choice ng mga kababayan natin sa Bangsamoro ay boto sa isang organisasyon ng settler at isa pang organisasyon doon sa settler. Pwede rin 2 sa isang settler organization. So again, for the first time, 1:6 ang boto ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. Sa registration of voters naman sa buong bansa, May 18 po matatapos ang registration of voters natin. 1.3 million na po ang mga bago na mga botante natin sa kabataan. More or less, ganung bilang din ang boto ng ang botanteng nagpaparehistro bilang mga regular na mga botante natin. And natutuwa tayo dahil siyempre dumadami ang bilang na yan, lalo na pagpapalapit na at matatapos ang ating pong registration period sa May 18. Sir, may slight comment lang si VP Sara about local elections in 2028. May comments kayo on this? Siyempre po sa party COMELEC ay sadyang tayo po'y bi-eleksyon. Sure na sure po sa 2028 sapagkat yan po'y nakalagay sa ating saligang batas. Ang mandato ni COMELEC at all costs magkaroon ng halalan, lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Kami po'y tagapagpatupad lamang ng ating batas. At sa party COMELEC, sa katotohanan po, kami po ay nasa mga 50% to 60% na rin na preparasyon para sa 2028 election. Next week nga po, pe-present na namin yung terms of reference. For the information of everyone, hindi man po natuloy yung ating pong tinatawag na vendors fair. Kami po ay nagkaroon last week ng vendors fair pero online. Pinag-present po namin yung iba na hindi na namin pinapunta rito, yung mga nasa Pilipinas na nag-present po sila ng kanilang mga machine, ng kanilang mga equipment, saksihan po namin lahat yan at
Yung po sa online, present din po ang iba pong mga grupo, ibang mga citizens arm kasamang ibang stakeholders upang masaksihan nila ang iba't ibang teknolohiya. Malaki pong tulong kasi yon upang magawa namin na maayos ang terms of reference. Sure, follow up ko lang po ba? So, in essence, wala pong basehan yung mga fear na gano'n, like yung sinabi ni VP Sara na sana magkaroon ng presidential election sa 2020. Basta po, with all due respect sa mga ibang spekulasyon, ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come, in the same manner na pag sinabi natin certain is certainly 100% may election sa 2028 dahil COMELEC ay handang-handa at nagpe-prepare na rin po tayo para sa election na yan. Wala pong duda, darating at merong eleksyon sa 2028. Right? Thank you. Thank you, Chair. Yung PSKE ang Particularly.